syempre, medyo malayo-layo yung biyahe natin. May pinili ako sa 7-Eleven. Ayan. Polvoron na galing sa Goldilocks. Cost me only at least 145 pesos. But, masarap siya. 12 pieces siya sa loob. Ayan. May client na ako, nanghihingi. Wait lang ha. Ayan, ito. Kasi lang siya. And then, sasabayan mo siya ng Smart C na pomelo. Ayan. Maganda siyang combination. At saka healthy po. And my favorite lagi. Cloud9 peanut butter. Actually, sa lahat ng Cloud9, ito yung nagustuhan ko talaga. Yung peanut butter. Sobrang tasty niya. And then, may crunchy. Ibang-iba siya. As usual. Ang binibili namin sa 7-Eleven. Yung siopaw. Diba? Nakakabusog kasi siya. Ayan. Diba? 29 peso lang. So, okay na. Mabigat na siya. Ayan. Lagi sa 7-Eleven. Sa kalsada ko kasabay. Ayan siya. Very affordable lang siya. Habang nasa biyahe tayo, I would like to say thank you to Sir Melvin from Melvin Salon. Also, naka-base siya sa may HQ. Ayan, thank you. Yan o. Sobrang shiny yung hair ko. So, gusto ko yung ginagawa niya sa hair ko. Lagi na ako doon nagpapagawa sa kanya. And I would like also to say thank you to Miss Princess. Yan, nag-sponsor sa akin ng ito. Face mask. May color black siya. May color green. May color blue. Ayan. Thank you, Miss Princess from Taguig also. Ayan. Thank you sa mga sponsors. Sana dadami ko sila. Ano. Ito mga dinadaanan natin ngayon. So kung mapapansin nyo, dati rice field lang to. So ngayon, sobrang developed na. Dati ang mga 50 square meters dito nasa 50,000, 60,000. So ayaw pa natin bilhin kasi rights lang, natatakot pa tayo. But now, tingnan nyo kung gaano siya ka-develop na. Malalaki na yung mga bahay. Ayan. So mga nag-i-invest, mas okay talaga mag-invest pag hindi pa siya develop yung lugar. So kapag ganyan sa property, huwag tayo matakot na mag-invest. Kasi maganda talaga siyang investment. Kaysa sa mga sasakyan, ganyan. Kasi hindi siya investment, kumbaga puro sakit sa ulo yung bibigay sa atin, sakit sa bulsa. Pero kung marami naman tayong pera, why not, diba? Property talaga the best way to invest. Yung mga ayaw ng ibang tao, mga arte, yun i-invest natin kasi mura yun. So ito yung tinatawag natin C6 eh. Dati walang pumapansin dito eh. Pero ngayon, maganda na siya. Galing yan, Kasada. Sa may left. From here, makikita mo yung mga building sa may Makati area. Ayan, sa may BGC. Nasa Sisig Road area tayo.
mountains. Ayan o. Sinabi natin sa Alpita. Diba? Nakikita na natin yung mga mountains. At nagkikita ng mga buwan. Tuloy na yan. At syempre, kasama pa rin natin si Alan tsaka si Mike. Yan, sila yung lagi kong kasama sa biyahe ko. Marami na nagda-dumping kasi nga dinadevelop na nila yung sisig road. Hindi magtagal, sobrang milyones na naman ang mga property dito. Alam ko gawing na Pindan to, no? Ha? Gawing na Pindan na to, no? Going? Napindan? Tama ba ako? Ito na yung Napindan Bridge. Ah, so ito na rin Napindan Bridge. Ito yung tawag na Eh, Napindan diba? Bridge. Oo. Matuwa. Dami na nagbahay dyan. Kung sana kami ko ng bahay mo. Anong lake to? Ha? Napindan Lake. Kasi Napindan Bridge eh. Huwag dito na San Mateo. So right now, nasa Taytay na tayo. Ayan. So, medyo malapit-lapit na tayo sa mga mountainous na nakikita natin, na view natin. Oo, Taytay yung pulis eh. Saan tayo mo nito? Taytay yung pulis. Sobrang ganda ng place, diba? Kasi wala siyang traffic kasi hindi siya populated masyado yet. Pag may talang na yun. Oo, lalagpas ko na. Kanan tayo bro. Oo. Bakit pilig yun pala? Ay, nako. Tagabantay. Tagabantay na yun. So, Angono na to, diba? O, ang ano na to? Ayan, nasa Angono na raw tayo. So, kasi kabisado place na to. Ayan. Ang gagaling ng road nila kasi ang dami mga halaman pa, diba? Halaman, hindi siya halaman pala. Ano ba tawag dito? Mga trees. Ano ba tawag sa Tagalog yung trees? Anong kahoy? Kahoy, yun. Anong kahoy? Nakakatuwa kasi may mga ganon sila sa mga kasada nila. Lapit din lang kasi nagsisix tayo eh. Doon tayo dumaan sa Ortigas Extension. Ah, may dinosaur ah. Ayan. So, nasa Binangonan na po tayo. Nakikita natin yung tower ng Binangonan sa tuktok ng bundok. Oo, may pagkaliwanag. Ayun o, diba? So, pag nakita nyo yun, yan, Binangonan na po yan. So, this
this time going Morong na tayo. Morong Binangonan. Ito, Maganda papunta tanan? Ha? Dito rin nanda? Oo. Kala ko doon sa kuha. Ayan, kung mapapansin nyo doon sa tarf nila, may nakalagay na Laguna and Quezon. So ako din, hindi ko rin alam na may daanan din pala dito sa may Morong. May access din sila going south. Stoplight ko. Okay. Kaliwa tayo Bro, dito. yung cellphone mo. So according to our guide is malapit na tayo. Sa pupuntahan natin, sa destination natin. Itong lugar na naman to sa may kanan. Tatala. Papuntang Binangonan Travel. Ito, pangalawa. Pangalawa. Yan. Hello. Welcome, Tatala. Tatala. So, anong lugar ito? Barangay Tatala. Barangay Tatala. Excited na ako. Sana marami akong makuha mga halaman. Halaman lang pala yung gusto ko. Ano? Marami itong ganda mo. Basta may makukuha ko niyan. Pumasok tayo sa Barangay Tatala Yan, Tatala. ng Morong. Sa tingin ko, paakyat to ng paakyat. Feeling ko lang Bakit talaga? Ayan, no, binuksan namin yung mga windows kasi paakyat siya ng paakyat, so kailangan namin patayin yung aircon. Pero sobrang mahangin siya. Maganda yung hangin niya dito. Ayan. Mahangin siya. Ayan. May nakikita tayong housing. Hindi natin alam kung anong pabahay na yan dyan. Yan, papalapit na talaga tayo sa location. Ayan, maraming bahay, di ba? So marami na rin nakatira dito kahit nasa loob-looban siya. Ano na lalakihan yung mga house dito? I love this place. Super. Sabi ko mga kawayan, kailangan ko nakita. Daming kawayan dito. Hello, labo. Dali natin. Oo. O di ba ang mahal-mahal yan? Dali lang yun. O di ba nakakalat lang siya dito sa mountain? Padaan! May guardian. Salamat. Ayan, may gate sila ha. Ano ang pangalan ng pag-visit to? Is. Diretso lang bro. May kidan, dito kikidan lang dito. Oo, kay Karan lang tayo. Pero yan ang location. Yung side na yan. Yung lupa mo. No, yung side mo area. Ang saka dito. Ang gaganda na ng mga ano niya. Ang gaganda ng mga housing dito. So for vacations talaga maganda dito sa may Diretso lang bro, pababa. Barangay Tala. Ayan. Ayan. Yung mga gustong pumunta dito, maganda dito kumuha ng property. Barangay Tala sa may Morong. Tatala. Tatala. Barangay Tatala Morong. Tatala. And
guys. Diba ang ganda ng place for vacation siya. Itong area na yun, yung mga... Diba? I love this place. Kasi ano siya, malamig, mahangin. So hindi nga kami nag-aircon. Kana bro, kana. So sa may hilig sa mga mountainous place, tahimik na lugar, ayan, dito kayo kumuha ng property. Ayan, dumating na rin tayo sa may Barangay Barangay Tatala, Morong. Ayan, tingnan nyo ha. Ang ganda ng location niya. Actually, rides lang mga to, pero ayan, magaganda na yung mga house niya. Ayan, tinitignan nyo. Ayan. Diba? Tsaka ang lamig dito, ang sarap, ang ano ng hangin niya. Malakas yung hangin. Tsaka ang dami niyang bamboo. Ayan, medyo malayo lang from BGC, ganyan. Pero worth it. Nung dumating kami dito, maganda yung place. I love it. Fresco, mga mountains, and maganda yung mga housing niya. And ayun. Ayan. Tapos nakakatuwa kasi naalala ko yung province ko, yung Zamboanga City. Kasi ang dami naming bamboo doon. Tsaka yung mga ganitong nakikita ko ngayon. Nakikita ko yan sa Zamboanga. Sa lugar ko sa may sabana na tinatawag nila. Ayan. I love this place, promise. Yan ang alamin mo, yung kwan na yan, oh. Anong village siya? Ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pag nag-i-invest ka ng hindi pa siya develop, sobrang baba pa yung price. At least makukuha mo siya ng 50,000, 60,000, ganun lang siya. Yung iba talaga matatawaran mo siya. But as times goes by, mga ilang taon na nakalipas, so matataas na yung price niya. Minsan inaabot na ng million or half a million. So ganun. Pag nag-i-invest tayo, huwag masyadong mga arte, di ba? Kasi nagde-develop yun, so tumataas yung presyo. At nagpupuntahan na rin yung mga tao. By that time, nang arte tayo before, pag dating ng panahon, naiinggit na tayo kasi natin afford yung prices niya. So, like yung pinunta namin ngayong place, nakuha natin to during 1997 time pa. But ngayon, ayun na, eto na, yung price niya mataas na. So, good thing na lang. Tapos, de-develop mo na lang yung property mo, di ba? Ayan, sana may natutunan kayo sa video na to, sa pag-i-invest ng mga rights property. Hindi siya title, pero inayos naman siya sa mga tax natin sa munisipyo. So, nagiging legal siya lahat. Di ba? So, good thing na rin yung ganon. Ayan, mga grass lang po siya. Ordinary grass, pero may mga flowers siya na ang cute-cute. Ayan. Di ba sa mga online, may makikita ka, ultimo kangkong na may flower. Nagpapa-ID sila. Ito just like what? Oh, ayan, di ba? Cute. Geese just like what? Di ba ang ganda niya, yung violet? Ayan. Ano kaya tawag dyan? Tapos ito, ano to? Pwede ba gawing halaman to? Di ba ang cute-cute? Ang klase kaya mga to? Grass ba to? Talagang halaman. Grass yan? So grass pa lang siya, pero ang ganda niya, di ba? Super ganda. Ito yata yung hiya-hiya, di ba? Ay, hindi. Ay, ito nga yung makahiya. Ito nga, oh, tingnan mo. Oh, di ba ang cute? Ayan, maraming sa amin yan sa province namin. Ayan, naalala ko tuloy nung kabataan ko, yung mga baby pa kami. Ayan. Ah, di ba? Ito pala yung hiya-hiya. Makahiya. Ayan, ang cute niya. Kalsada pala yan. Ayan. Nakikita niyo yung daanan na yan? Medyo putik siya, pero makakadaan naman. Ayan. So, later on,
Papasukin natin yung place na yun para puntahan natin yung property na affordable pa kasi hindi pa siya masyadong develop. Not unlike yung nakita natin sa baba na talagang develop na siya, mataas yung mga price niya. Ayan, so lalakarin na natin yan. Ayan o. Kasamaan mo? Diba yan yung develop na? So before yan nung binili nila, mura pa yan. So ngayon mataas na yung price kasi develop na. So ngayon itong place na to dito sa may kanan side nila. So ito hindi pa develop. So dito mababa pa yung mga presyo. So ito yung pupunta natin kasi may nakuha kami dito na lower lang siya at i-develop na din. So ngayon bibisita natin para makita natin kung anong development na pwede natin gawin dito. Ayan. Si mga doggy matatapang dito. Ngayon lang sa nakakita ng ano ba tao. Kasi nga wala sang kapitbahay dito. Ayan, sa bundok pa talaga siya. Maraming grass pa rin. So, no electricity and no water. Ayan, may saging. Ayan, di ba? Ayan, hinihingal na ako. Ayan. Kung ba dito sir ng puso, may makuha ba tubig? Wala kasi mataas ano? Bundok. Walang tubig yan. Hi sir, good afternoon. So, isa siya sa residente dito. Ayun. So, dinaanan namin siya. Sa pupunta namin yung place na dapat namin puntahan. So, another kubo. Nakakatuwa kasi may mga kubo sila dito. Ayan. At, ganun pa din. Another set of dogs na galit sila sa mga tao. Hello. Ako kayo bumubunta sa akin doggy. Hi. Okay lang po. Ay, sinusundan niya ako. Gusto niya ako. Kasi gano'n. Sa dati galing. Yes! Sunod lang. Buntot lang ako. So, this is it. Ito na yung 2,000 square meters property na pinurchase noong 1997. Sobrang baba lang yan before and ngayon mataas na yung price. I-develop na lang. Titingnan natin yan kung anong gagawin natin dito. Ano mga fences na gagawin siya kung ano i-develop natin dito. Para magkakaroon ng income. Ayan. Malaki-laki yan, 2,000 square meters, diba? Saan na to? Oh, to septic tank dyan. Tubo na naman uli. Pag in-spray mo ito ng clear out, pati ugat niya patay. Tingnan mo sa akin, clear out ko yan. Pati yun doon sa taas, binumba ko. Ano mo ba yan? Binumba mo? Oo, bumba. Magkano yung per quarts, ano, isang quarts na maubos dito? Galon. Ah, galon ba? So, magkano usually ang expenses po, sir? Ang abutin nito, labor materials mo nito sa tao. Pag-spray, tapos medisina, mga 5,000 to. Mahal din pala yung, akala ko, yung anong dati, yung sa palayan nun, Ay, mura lang 2 per day. 2 per day. Yung 2 per day kasi, doon yung sa mga water lily. Hindi kaya to. Hindi Ay, kaya. wala yan, hindi hintayin yan. Yung i-spray mo dito, May bahay rin pala doon, no? Ano? ang i-spray mo dito, yung may ano, talaga, pang may buko. Ayan yung May buko ang i-spray mo dito.
Pero if ano sir, if ever ayaw natin ma-destroy yung mga yung yung mga trees, ganyan. Pwede yun. Hindi kasi, Basic one to na nakakakon sa ayun bundok like yung mga ganyan, sayang yan Kina yung kubo to, hanggang ngayon, ganun din eh. Ito dapat maayos na to. Oo. Ituloy mo na ang paggawa nito. Mm. Kaya yan kaya Ayos mo na ulit. kubo na yan bato na. Ako Nauna gumawa yan. ni Arman, meron na may siyang ilaw na rin dito. Ay solar ang gamit ko eh. Solar. May kuryente na kami dyan. May kontador kami sa asosasyon muna. Kaya yung wire na nagkakastusin mo papunta dito. Malaki. Eh, kanya. Lopez sila Lopez. Sa Pasig? Yung sa Pasig? Oo, yun. Saan ba nakatira siya dyan? Solar talaga. Tama na isip mo. Nakatira siya dyan? Bili ako ng 150 watts na solar. Paggawa. Magkano bili mo? 15,000 lahat inabot. May kasamang battery. Yung solar mo. Solar na lang maganda. O tingnan mo ang ilaw. Eh yung water paano sir? 5 ilaw Paano gumagana. yung sa tubig mo? Paano ang puso Ang tubig ngayon, nag-deliver? Paano ba? maigib ka. Nawasa kasi ang January pa yata tayo maikabit yung litro ng nawasa. Talaga na, So ginagawa pa rin. malapit May na. kuryente. Malapit na. Ang kuryente, may power na eh. Di ba may poste na doon? Nakita ko. May kontador na tayo doon. Kakabit ka na lang ng Natabunan wire. na ng ano, Eh magkano natabunan ang wire ng- pinakambas ko? Ng alataris eh. Ang mahal. Eh naaabuti ng 15,000. Kasi yung ayan, may naririnig pa kayo mga chicken na tumitilaog. So, ayan, nakita nyo na po yung place. So, before that, yung sobrang, nag-invest nun, sobrang lower yung price niya. So, nakita nyo po na kailangan natin i-fence siya sa 2,000 square meters na yon, and then lagyan na lang natin siya ng mga kambing. So, siya na maglilinis doon sa mga grasses na pakalat-kalat. And then, yung kubo-kubo doon, ayusin na lang natin siya, lagyan natin siya ng poso. Just like yung sa Laguna, na nalagyan namin naman siya ng poso, and then sa ilaw na lang pakokonect din. Solar system ang gagamitin dito. Ayan. Pag na-develop mo na siya, paunti-unti, so yung property niya, property values niya, umaakyat. So at least by next year, yung price niya, tataas na siya ulit. Diba? So yung mga gusto mag-invest, ganitong klase yung mga properties ang kukunin natin na hindi siya develop, diba? After 2 years, 3 years, yan, mataas na yung price niya. Yan, ganun siya. May mga chicken pa nagtutilao pa yan. Yan, nakikita niyo siya? Sila? Ayan. So, province siya. Anyway, maganda yung place. Sobrang grateful na nakarating ako dito. Kaya lang, wala sa mga flowers na in-expect ko na marami siyang halaman, but then wala. Anyway, mamaya titignan lang natin sa mga daadaanan natin sa kalsada, baka may makuha tayo. Ayan. Barangay Tatala, ay Sitio Balatik, Barangay Tatala, Binangonan Rizal. Binangunan pa to. Oo, Binangonan. Ayan, So, kami lang yan. Murong na yan. Yun lang pala yung Makati. Yun lang pala kami galing. So from here, makikita mo siya, yung Makati area, BKC. Ayan, kitang-kita siya. Yung Taguig. So, yung totoong address niya pala is Barangay Tatala. Binangonan pa siya. Binangonan ka mo. Ayan. So guys, kung gusto nyo mag-invest sa mga properties na rights, they're very affordable, and then maganda yung place, pumunta kayo dito at yan, maganda siya, promise. Ayan. 2 to 3 years, tatas na yung property dito, yung property values niya. Dami mong ibon ah. Oh, may ergan ako na kahapon. Pinag-iihaw lang yan ni Kel. Kahapon. Magandang kompa yan. Magandang kompa. Libangan, ano? Namin natutunan kayo sa video na to. Tubo, ano? Why don't you subscribe my channel, Amor Blanco, and click the bell button para at least ma-update kayo kung ano yung mga binibidyo's na ina-upload ko lagi. Deliver. I really hope na na-appreciate nyo tong video na to. And thank you so much. Lagi, I would like to say, I really appreciate
sa mga subscribers ko, and then sa mga viewers ko na continuous nag-view kung ano nung ina-upload ko. And then sa mga subscribers ko na dumadami ngayon, sobrang thank you na sana ma-reach natin yung 1,000 subscribers natin. Ayan. Keep on subscribing and keep on sharing my